Humalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng air raid sa buong Israel kasabayan ng paglunsad ng Iran noong araw ng Sabado ng gabi ng dosi-dosenang drone at missiles sa Israel bilang ganti nila kaugnay ng pag-atake ng Israel sa Iranian Embassy sa may Damascus, Syria. Mahigit 300 na missiles at drone ang pinakawalan mula sa Iran patungo sa Israel. Batay yan sa ulat ng tagapagsalita ng Israeli Defense Forces na si Daniel Hagari. Iniulat din ni Hagari na hindi bababa sa isang bata ang nasugatan sa pag-atake. Inihayag naman ng Israel Defense Forces na mayroon pang ilang pinsalang naidulot ang pag-atake at kabilang narito ang isang military base sa southern Israel pero wala pang karagdagang mga detalye na inilalabas hinggil dito. Ayon pa sa Israeli Defense Forces ay naka-high alert na ang kanilang aerial defense area kasabay o kasama na ang Israeli Air Force fighter jets at Israeli Navy vessels na kasalukuyan pong naka-defense mission ngayon doon sa Israel airspace. Samantala sa isang pahayag naman ay kinundina ni US President Joe Biden ang naturang Iranian attack at sinabing tinutulungan ng US ang Israel na pabagsakin ang mga paparating na drones at missiles. Ang pag-atake ngang ito ng Iran ay bilang pagganti ng sa isang sinagawang Israeli strike noong Abril 1 yan ng kasalukuyang taon sa isang konsulado ng Iran sa Damascus, Syria na pumatay sa ilang miyembro ng Islamic Revolutionary Guard ng Iran. Nagpatawag naman ng emergency meeting nitong linggo ang United Nations Security Council. Yan ay matapos na hilingin ng Israel para kundinahin ang pag-atake ng Iran dun sa kanilang bansa. Sa naturang pagpupulong ay hiniling ni Israeli Ambassador to the United Nations, Gilad Erdan, na doon sa konseho na italaga ang Iranian Revolutionary Guard Corps bilang teroristang organisasyon. Sinabi din ng Israeli envoy na ang pag-atake ng Israel at isang seryosong banta sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad at umaasa ito na gagawin ng kanilang konseho ang lahat ng paraan para gumawa ng konkretong aksyon laban sa Iran. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Israeli Ambassador to the United Nations, Gilad Erdan. Red carpet treatment here at the UN. No more appeasement. Today, the Council must take action. Condemn Iran for their terror, trigger the snapback mechanism and reimpose crippling sanction, designate the Iranian Revolutionary Guard Corps as a terror organization. Action must be taken now, not for Israel's sake, not for the region's sake, but for the world's sake. Bahagi ng pahayag ni Israel Ambassador to the United Nations, Gilad Erdan. Samantala, sa pagbubukas naman ng sesyon ay nagbabala si United Nations Secretary General Antonio Guterres na nasa bingit ng panganib ang gitnang silangan. Humaharap din anya ang mga tao sa rehiyon sa tunay na panganib ng mapaminsala at full-scale conflict. Kaugnay nito ay sinabi ni Guterres na ngayon ang panahon para i-de-escalate at pairalin ang maximum restraint hinggil pa rin sa naturang sitwasyon. Samantala, sinabihan naman ni United States President Joe Biden si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi makikiisa ang American forces sa paglulunsad pa ng mga opensiba laban sa Iran. Ito nga ang inihayag ng opisyal ng Estados Unidos at ayon sa isang United States official, wala namang malaking damage ang ginawang airborne attack ng Iran. Tinawag naman ni President Biden na panalo ang ginawang depensa ng Israel sa pag-atake ng Iran. Matagumpay kasi na na-intercept ng Israel ang nasa 100 missile at drones na pinakawalan ng naturang bansa. Ayon naman sa Israeli Defense Forces na kanilang na-shutdown ang majority sa mga projectiles doon sa labas ng border ng Israel sa pamamagitan ng tulong na rin ng United States Forces. Kinumpirma naman ng isang opisyal mula sa Israeli Defense Forces na ang isang missile ang tumama sa Israeli base na nagtamo naman
ng minor damage at walang naiulat na nasugatan. Ayon naman sa isang senior United States official, nasa 70 drones at 3 ballistic missiles ang kanilang na-intercept. Ang nasabing missiles, mga kabombo, ay pinataob ng 2 guided missile destroyers na nakadeploy sa Eastern Mediterranean. Tumulong din ang United States sa fighter jets na depensahan ng Israel mula naman sa mga pag-atake na ginawa ng Iran. Samantala naman, nananawagan si Pope Francis sa bansang Israel at Iran na wag nang gumawa ng mga hakbang na magpapalalim pa ng kaguluhang kinasasangkutan ng dalawang bansa. Sa mensahe ng Santo Papa sa St. Peter's Square nitong linggo, sinabi nito na nababahala at nasasaktan siya sa ulat ng pag-atake ng drone at missile ng Iran doon sa Israel. Pinaalalahanan din ng Santo Papa ang lahat ng bansa na dapat ay tinutulungan nito ang Israel at Palestine na mamuhay ng may kapayapaan. Karapatan daw ng dalawang bansa na mamuhay sa kanilang teritoryo ng mayroong seguridad. Sa parehong pagkakataon ay muli namang nanawagan si Pope Francis ng ceasefire tigil putukan sa Gaza para makapasok na sa lugar ang humanitarian aid na kinakailangan ng mga biktima ng giyera. Umapila rin ang leader ng simbahang Katolika na pakawalan na ang mga bihag. Binigyang din nito na itigil na ang giyera at karahasan at magkaroon na ng dialogo at kapayapaan, lalo na tipagdiriwang umano ng simbahan ang World Day of Children sa Mayo 26. Dahil dito, hinimok niya ang publiko na ipanalangin ang mga bata na nagdurusa sa giyera sa iba't ibang bansa. Anya, ipanalangin ang kapayapaan sa Ukraine, Palestine, Israel, Myanmar at sa iba pang sulok ng mundo. Kaugnayan paghahingin pa natin ang bahagi ng mensahe ni Pope Francis. May everyone work together for peace. May a two-state solution be possible between Israelis and Palestinians. It's also a right of two states next to each other, neighboring states. And may a ceasefire be arrived at soon in Gaza, and may the way of negotiations with determination help that people which is descended into a humanitarian catastrophe, and may the hostages taken months ago be freed. May we pray for peace. Enough with war, enough with the attacks, enough with violence. May there be dialogue, may there be peace. Bahagi po yan ang mensahe ni Pope Francis.